Money is the root of evilness in this world. Totoo naman, 'di ba, guys? Bakit kaya ang tao kahit paanong gawin mo, lahat ng pabor sa kanya ay ginawa na. Pero makakita lang ng pera, nag-iiba ang pananaw sa buhay. Seems like nangyari dito kay Kuya Dave, na binigyan lang, pinakitaan lang ng pera, nakalimutan na niya lahat ng sacrifice at pagmamahal sa kanya ng buong Manalastas family, especially kay Tatay Ram. Oh my goodness, Dave, nasaan na ang puso mo? Nasaan na ang puso mo na pinuno ng pagmamahal ni Tatay Ram at ng buong Manalastas family? Pero ito rin ang thinking ko dyan, nasanay siya na ang spotlight nasa kanya. Tapos nung nabago yun, parang naglaylo siya, lahat na ng mali nakikita niya, tapos sinabayan pa ng pagiging adolescence niya. Pero sana inisip niya ang good side ng story. Hindi siya nag-focus dun sa nararamdaman niya lang. Kasi yung selfishness, sa bagay guys, feeling ko din kaya natakpan yung pagiging mabuting puso ni Dave dahil sa mga nakapaligid sa kanya na inalaw ng buong Manalastas family na pumasok sa buhay ni Dave nang hindi nila nagagabayan. So ito nga rin ang mahirap kapag nabisi ang tao tapos pinagkatiwala natin yung ating mga mahal sa buhay sa ibang tao, ay nababago na lahat ng mga yung nilagay natin, ininput natin sa utak nila at puso nila is nakakalimutan nila dahil lang sa mga taong nakapaligid sa kanila. Dalawa lang kasi ang purpose ng mga taong nakapaligid sa kanila. It's either ang inggit nila na hindi nila nagawa yung nagawa ni Tatay Ram, or tutulungan nila si Tatay Ram sa ginagawa. Pero dahil evilness yung namutawi at siguro yun na talaga ang pakay nila sa buong Manalastas family, ang sirain sila kay Dave, ayun na nga, nagtagumpay sila kasi nga hindi naman nagagabayan si Dave, especially ni Tatay Ram. Nasanay din kasi si Dave na si Tatay Ram ang nasa tabi niya. Si Tik Jun malamang busy rin sa family niya. Kaya sinamantala ng mga aswang, ng mga mukhang aswang, ng mga bakla, charot, yung kahinaan ni Dave. So, sana, in time, ma-realize ng bawat isa mga pagkakamali at saka ang hirap na talaga mag-ampon, ang hirap na magpakain sa palad mo kasi kakainin pati susuwagin ka ng mga tinutulungan natin. Kaya, maganda na siguro yung ginagawa din ni King Lux na come and go. Ang taong tinutulungan nila ay come and go lang sa buhay, bawal ma-attach. Kasi nga ganyan, ang hirap ma-attach. Kaya ang sobrang sakit makita na umiiyak ang buong Manalastas family dahil sa taong ito. So dito naman tayo kay Madam Aswang. Bakit naman kasi ikaw, Madam Aswang, pumapapel ka at ang laki ng galit mo kay Tatay Ram? Ano bang hindi nagawa niya sa'yo? Nagkagusto ka ba sa kanya na hindi ka pinansin ng buong Manalastas family? Nagbigay ka ba ng tulong na nahalata ng buong family na fake ka kaya hindi tinanggap? O talagang may inggit ka lang o gusto mo lang talagang kumita? Oh my goodness, ang babaw ng kaligayahan mo, matanda ka na, pwede ba? Gawin mo na lang masaya ang buhay mo, wag puro hatred ang pinapairal mo. Nakakagigil ka na rin Alam mo, sa totoo lang, yung ginagawa mo hindi nakakatuwa, hindi nakakaganda. Tingnan mo, lalo kang nagiging mukhang aswang sa ginagawa mo. Oh my God, maging focus ka sa mga apo mo kung meron man. Kung wala, Diyos ko, magsimba ka para kasakaling mabawasan naman yung inggit mo sa katawan at hatred mo sa buhay. Masyado ka bang, hindi ka ba pinanagutan ng mga taong nagustuhan mo dati? Kaya gano'n na lang ikaw manira ng ibang tao? Alam mo, sa totoo lang, sa pananalita mo, inggit talaga ang nangunguna sa'yo. Sana mabuhay ka pa ng mahaba hanggang sa di ka na mamatay at magmukha ka na lang aswang. Nakakaloka ka? Hindi ko maintindihan sa'yo anong gusto mo kay Dave. May gusto ka kay Dave? Hindi ka na papatulan ni Dave, mukha ka ng aswang. Nakakaloka ka. Hindi ka na lang magpakabait, baka sakaling dumami pang followers mo. Kakaloka. Ganun pa, di mo ba nakikita yung sacrifice ni Tatay Ram mula sa Paul? Yung magpunta ka sa lugar na delikado para hanapin yung batang yan?
Di mo ba nakita yung pagpapahalaga ni Tatay Ram sa mga bata? Para sulutin mo lang ganun-ganun na lang at siraan mo ng ganun-ganun na lang. Ikaw, alam mo, sa totoo lang, makita lang kita, bunutang kita ng tingin ng sa pilik mata eh. Nakakaloka ka, matanda ka, hindi ka magpakatanda. Alam mo, maiksi lang ang buhay, kaya subukan mo maging masaya na lang at maglakbay ka kung may pera ka at manahimik ka kung wala kang pera at manood ka na lang ng mga nakaka-happy, hindi yung puro hatred pinapanood mo siguro, kaya lumalabas sa bibig mo puro din hatred at saka paghihigante. Hayaan mo, Nanay Jack and Tatay Ram, may awa ang Diyos. Bahala na ang Diyos gumanti sa mga taong mapanakit at walang hiya at mga aswang. Diyos ko, at higisan ko kaya ng asin at pawang tong mga to. Nakakaiyak talaga yung makita kayong umiiyak kung buong manlalastas, pero sa ngayon hayaan nyo na. Masakit talaga sa una, pero darating ang time na makaka-move on din tayong lahat. At tatawanan na lang natin yung mga nangyayari ngayon sa mga susunod na araw. Kaya yun lang, laban lang tayo. Keep going sa mga advocacy mo, Tatay Ram, and God bless you all, family Manalastas. Andito lang kami supporting you at saka ipaglalaban namin yung mga nararamdaman nyo. Thank you. Bye.